Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa o pinagkakaabalahan, ako po sana ay inyong samahan sa ating talakayan. Pero bago po tayo magpatuloy, maaari na po mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue na dapat alam mo. Nagpahayag na po si Vice President Sara Duterte na isang malaking political harassment o political attack ang ginagawa sa kanila sa ngayon. At dahil ito po ay nasabi ni Vice President Sara Duterte dahil po ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte ay isinasangkot o idinadawit maging ang kanyang asawang si Attorney Manscarpio ay sinasangkot sa malaking drug shipment na nangyari po noong 2018. At ito po ay nabubuhay na muli ang kasong ito. Kung inyong natatandaan, ito po ay inimbestigahan noon sa Senado at sila ay pinaparatangan si Representative Paulo Duterte at Attorney Manscarpio na sila ay malaki ang kanalaman o sangkot sa malaking drug shipment. Pero ito ay kanilang pinabulaanan. Isa sa mga nag-imbestiga noon ay si Senator Trillanes at sinabi niya na si Representative Paulo Duterte ay mayroong tattoo sa likod na ito ay nagpapatutuo o sumasagisag o sumisimbolo na sa isang member ng isang malaking drug syndicate. Ngunit ito ay tinatulan o pinabulaanan ni Representative Paulo Duterte at sinabi ni Senator Trillanes na kung siya ay papayag ay alisin niya ang kanyang damit pang itaas upang makita ang sinasabi niyang tattoo na sumasagisag sa isang membro ng drug syndicate upang mapatunayan kung totoo o hindi ang kanyang paratang. Pero si Representative Paulo Duterte ay tumanggi. Hindi siya pumayag na ipakita ang kanyang likod kung ito ay mayroong tattoo na sinasabi ni Senator Trillanes. At sa ngayon ay muling nabuksan ang kasong iyon na sa pamamagitan ni Mr. Jimmy Guban na siya nagsasabing si Representative Paulo Duterte at si Attorney Manscarpio ay malaki ang kinalaman o sangkot sa malaking drug shipment na nangyari noong 2018. At sinabi naman ni Representative Paulo Duterte na ito ay walang katotohanan at walang kredibilidad si Senator walang kredibilidad si Jimmy Guban. At si Mr. Jimmy Guban po pala ay isang Custom Intelligence Officer noong panahon ni President Duterte na siyang nagbubunyag ng mga paratang niya sa dalawa. At sabi nga ni Representative Duterte ay walang kredibilidad si Mr. Jimmy Guban dahil ito ay nagsinungaling at siya ay nakulong na. Kaya siya ay hindi dapat paniwalaan.
Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Anong inyong masasabi? I-comment lang po sa ating comment section sa YouTube channel Madam Issue ang inyong comment. At sa isang banda naman po, kamakailan lamang ay naghain ng isang panukalang batas si Representative Paulo Duterte na nagsasabing ang mga opisyales ng pamahalaan, elected man o appointed, ay dapat dumaan sa drug test. Maging ang Pangulo ay dapat dumaan din sa drug test. Ito ang kanyang mungkahi sa kanyang panukalang batas na inihahain. Mayroong mga tumututol at mayroong din namang sumasang-ayon. Sa bagay po ay maganda rin ang panukalang batas na yun dahil para malaman natin kung sino ang dapat hindi manungkulan dahil kung sila ay maayos ang kanilang pagkatao, hindi sila nagda-drugs, ay magiging maayos ang kanilang tungkulin sa ating gobyerno. Pero merong tutol at meron ding sang-ayon. Ano po sa inyong palagay? I-comment lang po sa ating comment section ng Madam Issue. At hanggang sa muli po nating talakayan. At ako po ay nagpapasalamat ng marami sa panahong inyong inukol na manood at makinig sa ating talakayan. Hanggang sa muli po, muli ay magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Madam Issue.